Magandang umaga po sa inyong lahat at live pa rin mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na po yung ating latest update as of 5 a.m. sa binabantayan nating bagyo na si Tropical Storm Kia po na may international name na Noul. Ito pong Noul ay contribution ng Democratic People's Republic of Korea na ang ibig sabihin ay red sky. So makita po natin mula sa pagiging tropical depression, isa na pong tropical storm ang bagyong Kia po. Sa ating latest satellite images, makikita po natin ang huling lokasyon ng bagyong Kia po. Yung sentro po nito ay huling namatan as of 4 a.m. sa 345 kilometers silangan ng Apari sa Cagayan. So lumakas nga po ito at isang tropical storm at ang kanyang lakas ay nasa 65 kilometers per hour, yung pinakamalakas na hangin malapit sa gitna, at ang pagbugso ay nasa 80 kilometers per hour. Kumikilos po ito si tropical storm Kia po pa west northwestward or pakanluran hilagang kanluran sa bilis naman na 30 kilometers per hour. Makikita niyo po no, yung lawak po ng kaulapan na dala ng bagyo ay nakakaapekto lalong-lalo na sa may northern Luzon, habang patuloy pa rin ang epekto ng southwest monsoon o habagat. Kaya mapapansin niyo po halos ang malaking bahagi ng ating bansa ay naapektuhan po ng mga kaulapan mula sa bagyo at sa habagat. Kaya po ngayong araw inaasahan natin na malaking bahagi ng ating bansa ay makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pag-inat, pagkulog. Lalong-lalo na po dito sa may northern Luzon kung saan dadaan nga ang bagyong Kia po. Ito po yung ating latest track ng bagyo. Makikita po natin dito, isa na pong tropical storm ang bagyo at posible pong mamayang hapon pinakamalapit ang sentro ng bagyo sa may bahagi ng Babuyan Island. So ito po nakikita niyo itong lumalaki po na ito. Ito po yung tinatawag natin na cone of confidence or cone of probability. Sa loob po niyan maaring dumaan yung sentro ng bagyo. Kaya po may posibilidad pa rin na maglandfall in any of the islands po ng Babuyan Islands, or pwede po malapit lang sa mga isla or close approach lang po sa mga isla ng Babuyan. So ngayong araw po pinakamararanasan ng mga kababayan natin, lalong-lalo na po sa may northern Luzon, particular na sa Batanes, Babuyan Islands at mga bahagi ng Apayao, Ilocos Norte at Cagayan, ang epekto ng bagyo. Ito naman pong pabilog na to, ito po yung lawak ng bagyo. Ito po yung direktang makakaapekto po yung bagyo sa itong pong nasa loob nitong pabilog po na ito. Samantala, makikita po natin, posible pang lumakas ang bagyo up to severe tropical storm. So ito pong simbolo na to ay severe tropical storm. So bago lumabas ng Philippine Area of Responsibility bukas ng madaling araw, ay maaari po itong maging severe tropical storm. Ibig sabihin, pwede pa pong tumaas hanggang signal number 3, yung maaring itaas po natin at tropical cyclone wind signal. At paglabas po ng PAR ay posible pong maging typhoon category yung bagyo. Ibig sabihin hanggang signal number 4 po yon yung kanyang lakas bago tuluyang maglandfall sa may bahagi po sa may southern part ng mainland China. So ito po yung inaasahan nating magiging track ng bagyo. At kahit po nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Kia po, ay palalakasin pa rin ito yung habagat. Kaya po posible hanggang ngayong weekend, kahit nasa labas na po yung bagyo by tomorrow, ay magiging maulap pa rin sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na po yung western section ng northern and central Luzon. Sa ngayon po, dahil nga sa bagyong Kia po na ngayon po ay tropical storm category na, ay may nakataas na po na tropical cyclone wind signal number 2, mga malakas na hangin po ito na maaaring dala ng bagyo ang mararanasan sa Batanes, northern portion ng mainland Cagayan kasama ito pong Babuyan Islands at yung hilagang bahagi ng Ilocos Norte. So makita nyo po itong mga nakadilaw po na to. Ito yung tropical cyclone wind signal number 2. Samantala, signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Cagayan, kabilang din ng Isabela, Nueva Vizcaya, gayon din po yung Quirino, Abra, gayon din po yung Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, kasama po yung nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, gayon din po yung Ilocos Sur, La Union, at gayon din yung northern and central portions ng Aurora. So mapapansin po natin mga kababayan, halos yung malaking bahagi ng Ilocos Region, Cordillera at Cagayan Valley Region ay may nakataas po na tropical cyclone wind signal number 2 at wind signal number 1. Muli po, pinakamararanasan natin yung bagyo ngayong araw at by tomorrow po lalabas na yung bagyong Kia po sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Samantala,
Kahit po yung mga lugar na wala pong nakataas na tropical cyclone wind signal ay maaari pa rin po makaranas ng mga pagbugso ng hangin dahil po sa pinagsamang epekto ng bagyong Qiapo at gayon din po itong southwest monsoon o habagat. So today, malaking bahagi natin basta ay makararanas po ng mga pagbugso ng hangin, lalong-lalo na po sa may area po ng malapit po sa mga baybayin at sa may mga kabundukan kung saan po exposed po sa mga pagbugso ng hangin. Bukas po, malaking bahagi din ng Luzon at Visayas, kabilang na rin yung Zamboanga del Norte at Davao Oriental, ay maring makaranas sa mga pagbugso ng hangin. Dulot naman po ito ng hanging habagat. Habang sa linggo, ang bahagi naman ng Ilocos Region, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at Kalayaan Islands ay maaari ding makaranas ng mga gustiness po, mga pagbugso ng hangin. Dulot po ito ng habagat. Samantala, as of 5 a.m. naman po ay may naka-issue po tayo na ito po yung ating weather advisory na ibig sabihin po nito, ito yung mga heavy rains po na nararanasan, na posibleng mararanasan po dito particular na sa ilang bahagi po ng ating bansa. So ito po ay sa may bahagi naman, particular na po dito sa may area ng western section ng Visayas at southern Luzon. So makikita niyo yung Palawan, Occidental Mindoro, maging sa bahagi po ng western Visayas at Negros Island region ay inaasa natin magiging posible pa rin ang mga malalakas na mga pag-ulan, habang sa may area ng Ilocos Region, kabilang din yung Apayao, Kalinga, Isabela, Cagayan, makararanas din ng malalakas na mga pag-ulan na dulot naman po ng bagyong Qiapo. So sa mga lugar po na ito, kung saan naka-issue po yung ating weather advisory, iba yung pag-ingat po mga kababayan no, sa mga potensyal ng mga flash floods and landslides. Samantala, inaasahan naman po natin by Saturday po ay posible naman ang mga pag-ulan pa rin sa may bahagi ng Ilocos Region, gayon din po sa may area ng Apayao at Cagayan, dulot pa rin ng bagyo. So kahit nasa labas na po yung bagyo, posible pa rin yung mga pag-ulan sa may bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Apayao at Cagayan. At ang hanging habagat naman po yung magdadala ng mga pag-ulan hanggang malalakas na mga pag-ulan sa bahagi naman ng Occidental Mindoro. Samantala po, ay naka-issue pa rin po yung ating gale warning. Ito yung babala natin sa malalaking pag-alon ng karagatan. Makararanas po ng hanggang 5.5 meters na mga taas po ng alon sa baybay dagat po, or dito po sa may area, sa may coastal waters po ng Batanes, kasama may Babuyan Islands. Gayun din po sa may area ng Cagayan, particular na yung mga bayan ng Santa Ana, Gonzaga, Santa Teresita, Bugay, Apari, Balesteros, Pamplona, Abulug, Sanchez, Mira, Claveria, Santa Pracedes. Ito po yung mga area maging sa Ilocos Norte, particular sa Pagudpud, Bangi at Burgos. Ito yung mga lugar po kung saan delikado pong maglayag yung mga sakyang pandang at maliliit na mga bangka sa mga baybayin po ng itong mga nabanggit nating lugar dahil magiging maalon po yung karagatan dulot po ng bagyong si Qiapo. At ang next update po natin ay mamayang 8:00 po ng umaga at patuloy po namin kayo niya sundan tayo sa iba't ibang mga social media platforms sa X, Facebook, YouTube at sa dalawang websites ng pag-asa.doc.gov.ph at panahon.gov.ph. So mamaya pong 8 a.m. ang susunod po nating update dito sa ating binabantayan na bagyong si Qiapo. So sa mga kababayan po natin, lalong-lalo na sa may Northern Luzon, iba yung pag-iingat po dahil inaasahan nga natin yung impact ng bagyong Qiapo. At live po nagbibigay update mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed Friday sa inyong lahat.